Hollywood TV. Matagal nang hiwalay ang kanyang mga magulang. May iba ng pamilya sa Amerika ang kanyang papa. Ganon din naman ang kanyang mama sa Cebu. Kapwa hindi niya matagalan ang napangasawa ng kani-kaniyang mga magulang. Kaya heto siya ngayon sa Maynila, nag-iisa. Walang ibang pinagkukunan ng ikinabubuhay kundi ang sustentong ipinapadala ng mga magulang. Dahil kahit college graduate siya, ay isa siya sa maraming Pilipinong unemployed. 2 sulat ang nakapaniya sa mailbox. Biglang tumibok ang kanyang puso. Noong 1 buwan lang ay nakapagpadala lang ng mga magulang niya ng pera para sa kanya. Could it be na nakaligtaan agad iyon ng mga ito, kaya't may sulat na naman siya para sabihing may padala uling pera para sa kanya? Alam niyang imposible at mahirap mangyaring madoble ang sustento niya. Pero dahil ang hirap isipin, saglit niyang pinaniwala ang sarili. Agad niyang binasa ang mga sobre na sulat. Ang una ay galing sa kanyang mama. Ang pangalawa ay walang nakalagay na address sa sobre kung kanino galing. Pero somehow, parang pamilyar ang handwriting, lalo na sa pagkakasulat sa kanyang pangalan. Well anyway, mas mabibigyang pansin niya ang sulat na nagmula sa kanyang mama. Maaaring perang involved ang naisa loob niya, kaya't agad iyong binuksan. Pero laking disappointment niya nang mabasang isang imbitasyon lang pala iyon. Magbo-birthday ang stepbrother niya at iniimbitahan siya ng kanyang mama na pumunta sa Cebu just to attend the party. Bigla tuloy siyang nawalan ng gana. Agad nang lumakad papasok sa apartment at hindi na binuksan ang pangalawang sulat. Pagpasok sa loob ng tinitirahan ay agad siya nagtungo sa kanyang silid. Ipinapatong sa tukador ang 2 sulat. Pagkway agad siyang naghubad ng damit at nagtungo sa banyo. Nag-shower siya. Matagal-tagal din. Pagkway nagpunas at isinuot ang bathrobe. Nang lumabas siya ng banyo, naupo siya sa tapat ng kotakor. Pinagmasdan niya ang magandang mukha, ang mapuputing pisngi, matangos na ilong, mapupulang mga labi at ang buhok niyang kulot na hanggang balikat ang haba. Malakas ang apil ng kanyang mukha, lalo na kapag siya'y napapangiti. Lumilitaw ang biloy sa kanyang pisngi. Habang may kalakihang mga matay, lagi nang may daladalang liwanag na siyang mapang-akit sa mga lalaking nasisilayan. Maganda siya at matagal na niyang alam iyon. Dahil kadalasan, ang kagandahang iyon ang nagdadala sa kanya sa gulo at kung minsan sa kalungkutan. Agad niyang sinuklay ang basang buhok sa harap ng salamin, habang blanko ekspresyon ng itsura at maging mga kanyang isipin. Pagkuway muli niyang naibaling ang paningin sa 2 sulat. At sa pagkakataong iyon, nabigyan niya ng pansin ang pangalawang sulat na hindi binuksan. Nagtungo siya sa kanyang kama habang dala ang sulat. Agad siyang nahiga, sabay pinindot ang remote control ng TV na nasa harapan. At agad naman iyon nag-flash ng mga pictures sa screen. Isang channel na lang ang bukas. Papaano'y 3:00 na yata na madaling araw na iyon. Isang lumang pelikulang banyaga ang palabas. Saglit siyang nanood. At nang hindi na nasisiyahan ay muling pinagbalingan ng hawak na sulat. Kanino kaya galing? Ang naisa loob niya. Well, there's only one way to find out. Binuksan din niya sa wakas ang sulat. Agad iyong binuklat at nagsimula siya magbasa. Dear Laura, bago ang lahat, sana'y nasa mabuti kang kalagayan. Siguro mabibigla ka kung bakit sumulat ako sa iyo ngayon. After all these years na hindi tayo nagkita, bakit nga ba ngayon lang ako sumulat? Well, una sa lahat, alam kong hindi na tayo magkikita. Maaaring ito na ang huli nating communication sa isa't isa. And maybe you are wondering why. Tatapatin na nga kita, pero sana huwag kang mabibigla. Sooner or later, malalaman mo rin naman. Patay na ako, Laura. Ako si Erich na iyong kaibigan ay sabihin na lang nating sumakabilang buhay na. Kaya siguro, by the time na binabasa mo ang sulat na ito, maaaring isang espiritu na lang ako. But please, huwag ka sanang matakot. At bago mo isiping isa itong masamang biro, panloloko, uunahan na kita.
Totoo ang lahat ng nilalaman ng sulat na ito. Kaya pakiusap rin, huwag ka sanang tatawa. Because this is not a joke. Alam ko I've been a manloloko noon sa inyo nung nasa college pa tayo at magkakasama. But this is not one of those silly jokes na madalas kong gawin. This time, seryoso ako. I am dead serious. Saglit siyang tumigil sa pagbabasa. Huminga siya ng malalim. Pagkway ipinikit ang mga mata. Hindi siya maaari magkamali. Handwriting nga ni Erich ang nasa sulat. At ang mga salitang nilalaman, Erich na Erich talaga ang dating. Pero parang hindi siya makapaniwalang totoo ang lahat ng nilalaman ng sulat. But then again, kilala niya ni Erich. Sa simulat sa Paul, naging misteryoso na sa kanya ang pagkatao nito. At lagi na, ito ang gumagawa ng mga bagay na madalas ay hindi inaasahan. Gaya marahil ng sulat na ngayon ay hawak niya. Sino mag-aakalang ang isang mamamatay na tao ay gagawa ng sulat na ganito at ipapadala sa kanyang mga kaibigan? Wala siguro, kundi si Erich lang. Dahil sa simulat sa Paul, alam niyang iba si Erich sa karamihan, kaya't ipinagpatuloy niya ang pagbabasa ng liham. Well, so much for the introduction, my friend. Alam kong busy kang tao, kaya tatapusin ko ng sulat na ito. Ipagtatapat ko na sa iyo ang aking pakay. And I don't know if you will consider this a good news or bad. Bago kasi ako tuluyang magkasakit at nang malaman kong may taning na ang buhay ko, gumawa ako ng sarili kong will, kung saan ay isinama kita. Oo Laura, kahit na papaano'y may remembrance akong iniwan para sa iyo. At mahalaga para sa aking matanggap mo ito. Iniwan ko at ibinilin ko sa nanay ko ang lahat. Bahala ka nang tumawag sa kanya kung saan at papaano iyon kukunin. Actually, kung nagtataka ka kung papaanong nakarating sa iyo ang sulat na ito, si nanay din ang pinagbilinan kong ipadala sa iyo ito. So paano? Hanggang dito na lang Laura. Pagod na ang kamay ko sa pagsusulat at masakit na rin ang ulot mga mata ko. Good luck na lang sa iyo. Nagmamahal, Erich. Parang bigla siya nakadama ng kilabot. Parang totoong-totoong si Erich nga ang nakausap niya. Pero hindi sapat iyon para agad siyang maniwala sa sulat. Ano nga kaya kung may manloloko lang na nagpadala sa kanya niyon? Agad siyang bumangon mula sa pagkakahiga. Tinungo niya ang cabinet at mula roon inilabas ang isang handbag. Hinalungkot niya ang loob ng bag hanggang sa matagpuan niya ang lumang address book. Agad niyang binuklat iyon at hinanap ang telephone number na ibinigay sa kanya noon ni Erich. Iyon lang at nasabi na niya na sa tabi niya ang telepono. Naghihintay ng sagot sa kabilang linya. Hello? Agad niyang wika. Pwede ko ba makausap si Erich Bustamante? Saglit na katahimikan na natanggap niya mula sa kabilang linya. Hello, si Lauren ho ito, kaibigan niya. At noon na yan narinig na nagsalita ang ina ni Erich, halatang lumuluha. At batid niyang sapat na iyon upang paniwalaan ng kaibigan. At hindi niya lubos maisip kung iiyak siya o hindi. Habang nag-aalala ay nagsimulang magbalik sa kanyang isipan. Pebrero 1992, isa iyon sa pinakamalakas na araw ang buhay niya. Bukod sa hindi siya nakapag-aral para sa kanilang battery exam, noong araw na iyon ay tanghali pa siya nagising, kaya naman halos hindi na sumayad ang paa niya sa paglakad or rather sa pagtakbo para lang hindi mahuli sa pagpasok sa eskwela. Pero gaya ng inaasahan, nakarating siya sa assigned room niya nang nagsimula ng examination. May mahigit sa 20 estudyante lang ang nasa loob ng may kalakihang classroom. Hiwa-hiwalay ang mga upuan nito. Nasa tansya niya ay may 1 metro ang layo sa isa't isa. Inilingan niya ang paningin sa paligid at kitang-kita niyang iba't ibang ekspresyon ng mukha ng mga estudyante habang kasalukuyan ng sinasagutan ng exam. Napuna agad niya na karamihan sa mga iyon ay kinakabahan. At bakit nga hindi? Kapag hindi mo na ipasa ang battery exam na iyon, hindi ka makakarating ng 2nd year sa kursong nursing dahil ang ibig sabihin ay hindi ka qualified. At kapag nangyari yon, considered kick out ka na. Panibagong paghahanap na naman ng eskwelang papasukan. Panibagong pag-a-adjust na naman. At mabuti nga sana kung may school na tumatanggap agad ng mga kick outs.
Sa pagkakaalam niya, tatanggapin ka lang kung magsisimula ka uling mag-first year sa kursong nursing. Pero naku naman, ayaw na niyang umulit. Gusto niyang makatapos sa tamang tanda o edad. At ang isa pa, ayaw na niyang lumipat ng ibang eskwelahan. Dahil kahit sabihin nung wala pa siyang maituturing na kaibigan sa eskwelahan nila, dahil madalas ay kinaiinisan siya ng babae at bilang sex symbol naman ang tingin sa kanya ng mga lalaki. Nang dahil sa taglay na ganda ay ayaw niyang muli na mag-adjust sa ibang environment. Besides, kontento na siya sa eskwelahan nilang pinapasukan. Bukod sa kahit na papano'y nakakapasa siya sa curriculum ay marami pang gwapo. At siya yata ang babaeng hindi matatahimik kung walang gwapong nakikita lagi. Humingi siya ng malalim. Alam niyang sermon at pagalit na naman ang matatanggap niya. But what the hell, lagi namang ganun eh, sanay na siya. Pumasok siya sa loob ng classroom at gaya ng inaasahan, bigla siya naging sentro ng pansin ng mga estudyante. Tinginan ng mga iyon sa kanya habang marahan siya lumalapit sa desk ng proctor na teacher din nila. At parang sumpa ng mangkukulam, nagkataon pang ang kinaiinisan niyang teacher ang nagbabantay, si Mrs. Caballo. "Ma'am," ang pauna niyang salita. Nakikiusap ang malalaki at malamlam na mga mata. "You're late, Miss Dasal." Kilalang kilala siya nito dahil minsan na niya ito naging teacher sa general psychology na muntik na ngang matroma sa mga estudyanteng katulad niya. Dahil sa tuwing tinatawag siya nito para magtanong, laging tungkol sa sex ang involved sa kanyang tanong. Sa katunayan, isa si Freud sa mga hinihingaan niyang tao. There was a time pa nga na inis ito sa kanya nang dahil sa kapilyahan ng kanyang tanong na naging laughing stock ng kanyang mga kaklase. Kaya sinabihan tuloy siyang nitong, "Sa lahat ng taong may apelidong Dasal, ikaw mukhang hindi ka panipaniwala." At lalo lamang nagtawanan sa loob ng kanilang classroom. "Ma'am, pasensya na kayo," ang muli niyang pakiusap. Nagkibit balikat na lamang si Mrs. Caballo. "Sige, pagbibigyan kita. But you have only 30 minutes to finish the exam," ang masungit nitong sabi. Tututol pa sana siya pero yun na lang ang binigyan siya ng isang pagkakataon nito na makakuha ng exam ay parang milagro na. "Thank you, ma'am." At masaya siyang tumalikod. Inilingang muli ang paningin sa paligid. At nakitang isang upuan na lamang ang natitirang blanko. Nasa kanang dulo iyon, tapat ng bintana. Wala nang katabing upuan sa kanilang gilid, kundi pader na lamang. At ang nakaupo naman sa kaliwang gilid ay isang lalaki. Napangiti siya at sa kamarahang naupo sa nalalabing blangkong upuan. Nagsimula siyang sumagot. Alam niyang wala ng oras para kilatisin pa niya ang katabing lalaki. Umaandar na ang metrong binigay sa kanya ni Mrs. Caballo. Mahirap ang exam at nasa kalagitnaan na siya nang biglang ang inis niyang nasabi. Alam niyang mapapalingon sa kanyang lalaking katabi. "Ano ba yan? Buhay to oh." Ang dagdag pa niya na talagang inis na inis. Pagkoy agad na ipinamulsa ang ballpen na hawak. "Any problem, miss?" Ang bulong ng lalaki habang bahagyan nakatingin sa kanya. "Oo eh," ang bulong niyang sagot. "Nawala ng tinta ang ballpen ko." Ngumiti ang lalaki. "Ganun ba? Teka, sandali." Iyon lang at nakita niyang may kinuha sa bulsa ng pantalon nito. Pagkoy may inabot sa kanya. Pasimple lang para hindi mahalata ng Mrs. Caballo. "Oh, ito," ang sabi nito. Agad niyang inabot ang ballpen na hawak nito. "Naku, salamat ah," ang agad niyang sabi, sabay hinga ng malalim. "Sige, ipagpatuloy mo na yung exam." Pero hindi siya agad nakapagpatuloy dahil matapos iabot nito ang ballpen ay napatingin na lamang siya rito nang biglang, "You still have 20 minutes more to complete your exams," ang pagbibigay babala ni Mrs. Caballo. At nagpanik siya. Papaano ang dami-dami pa niyang hindi nasasagutan at 20 minutes na lang, parang hindi siya makakapaniwala. Bagsak siya, siguradong babagsak na siya. Ngunit muli niyang naramdamang pinagmamasdan ng lalaking katabi. "Letter C," ang bulong nito, ngunit madiin at maliwanag niyang narinig. "What?" Sabay baling siya ng tingin dito. "Don't look at me.
Look at your paper. Letter C sagot sa number 51. At pinagmasdan nga niya ang papel. Sa number 51 siya huminto at wala pang sagot. Hindi na siya nag-isip. Agad sinunod ang sinabi ng katabi. Hanggang nga sa agad siyang makatapos. Dahil ang sagot sa number 51 to 100 ay dinikta ng estrangherong lalaki para ihulog ng langit sa kanya. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.